ito na yung ating pininturahan kahapon ng primer coat. So tatry natin lihain na ito ng siguro kahit 600 o 600 kilo para lang mawala yung gaspang niya. Ito yung pinaka-control pala niya. Ayan. Ayan, pagka pinuksan, mas malakas ang hangin. No? So, ayan. Ito yung pan para sa So ito na yung ano natin, final coating ng ating case ng ating console sa oven. Ito, at natornilyo na natin ang switch at tayo magsusukat ng voltahe na ngayon. Okay, lagay natin sa AC. Ito pala AC. So ito na yung ating pininturahan kahapon ng primer coat. So tatry nating lihain na ito ng siguro kahit 600 o 600 pino para lang mawala yung gaspang niya. Ayan. Pwede na. At yung ating sabi nito yung kapit na yung pintura. Inuna ko muna lihain dito sa ilalim. Pino agad. Kanina gaspang niya. Pinino na siya. Buksan natin. Kapit talaga ng ng kanyang magnet. Magnet kasi tayo. Natin lihain yung pinakaharapan natin. Ayun, ganda. Ayan siya. Ayan. Ito ang gaspang Tapos netong lihain natin ng 600 ay lilihain naman natin ito ng 1,000. Ang papel diliha kasi habang tumataas ang number, mas nagiging pino. Ibig sabihin na hindi siya rough. Ayan, pino lang siya. Ay. Tapos ipintura na natin ito ng dilaw na rin siguro kasi meron pa akong available na yellow lemon dyan. Kung anong kulay ng aking dating oven ay gano'n na rin para kumbaga sa merong trademark. Dilaw. Finish na siya. Yung iba ginagawa, binabasa talaga nila. Kasi yung mga alikabok nakadikit dun ito, dito na kailangan basahin. Okay na to. Liya muna tayo hanggang sa kuminis. Ito naman yung pangalawang control panel. Dalawang set kasi itong gagawin natin. Isang control panel lang na walang oven at isang powder coating oven na kompleto siya. Meron ding blower sa loob, oven blower. Ito isa, meron tong enclosure nagawa na, kaya lang hindi ko pa rin napaprimeran gawa ng i-bend ko pa siya ng kaunti para maglapat din dito sa front panel niya. Yung last gamit natin para dito sa mga powder coating oven natin, dumating na kanina, yun ang dalawang pinaka last na hinihintay ko. Yung pinaka blower at saka yung
handle lock niya nung pinaka oven ay dumating na. At bukas ay aking ibibigay na kay Junjun, baka the next day makapag-start na sila sa oven ulit, baka tapos na yung ginagawa niya doon sa kanyang uncle. May ginagawa, nagmamason kasi sila Junjun, kaya hindi pa maharap yung ating oven ulit may tuloy. Pero once natin narabaw na nila yun sa palagay ko 1 araw, 2 araw tapos yun. 2 naman silang gumagawa doon sa oven kasama yung kanyang bayaw, si Permar, kaya 2 silang gumagawa, mabilis lang yun. Okay, magtatry tayo magpintura ngayon. Dilaw na. Pa-finalize na natin siya. Itong ating spray gun, nilagyan ko na siya ng moisture, parang catcher. Kumbaga yung mga moist niya ay masala niya. Walang sumabay na tubig sa pintura. Pagka ganitong umpisang coating kayo, i-start kayo. Ginagawa ko kasi pagka bagong salang o bagong buga, ang una kong pinipintahan ay ini-spray na yung hindi gaanong nakikitang side, para kung may pagkakamali o merong hindi magandang buga yung pintura, yung spray ay ma-adjust at hindi makakasira sa diskarte ng pagpintura. Mahirap kasi pagka sa front panel kaagad tumira at merong close o kung may mga pagkakamali ay mahirap i-retouch, mahirap na mag-retouch. Medyo mahirap yung ating pwesto rito. Mukhang lilipat ako dun sa baba, dun sa may garden, sa may sampayan ko na lang isasampay itong ating pinipinturahan. Hindi ko mapintahan yung nasa loob ng box, nahihirapan ako. At itong ganitong diskarte masyadong mababa, kailangan medyo mataas ng konti itong ating pinipinturahan. Mamaya pagka nawala na yung mga hangit, mga nakasampay sa sampayan, ay lilipat ako sa baba. Siguro habang pinapatuyo ko ay tuyo na rin yung mga damit. Pinapatuyo ko itong pintura, malamang ay tuyo na rin yung mga damit, pwede nang alisin. Okay. Ito, second coating ko na to. Ito lang ang disadvantage pagka paint thinner, kasi itong ginamit ko ay Boysen na yellow lemon. Ang minimix sa kanyang reducer, ibig sabihin yung pampalabnaw sa kanya ay paint thinner, hindi tulad ng lacquer thinner yung ginamit ko kahapon, mabilis matuyo. Ito mga paint thinner, matagal matuyo bago patungan. At hindi basta-basta kasi pag pinatungan at malambot pa at kumapal ang spray, nagluluha siya kasi gawa nga ng matagal matuyo. Ibig sabihin nagluluha ay yung parang yung ng kandila, parang ganon, yung gumuguhit yung pintura, yung sa may part na makapal nagsasag siya, bumabagsak, yun ang tinatawag na nagluluha. Kaya ito pagka inispira ng ganyan, after 30 minutes ko papapatungan ulit. Ito kasing pintura na to, yellow lemon, ang tagal bago makuha yung pinaka gusto kong kulay. Kasi pag manipis parang hindi talaga makuha yung magandang pagkadilaw. Habang kumakapal yung pagkakapintura ko, gumaganda yung dilaw na gusto kong kulay sa kanya. Ito ay ating itapat naman sa araw para mas mabilis matuyo yung pintura. Hindi naman matutuyo, talagang tuyong-tuyo siya Ang mangyayari ay mag-stick lang yung pintura, yung maging maganda ng kapit niya sa kanyang base, para pag pinatungan ko ulit ay hindi sasabay na sa bagong patong na pintura. Kumbaga hindi magsasag, hindi magluluha. Yan, patuyuin na muna. Tsaka yung ang ginamit ko kasi kahapon, di ba, no? Yung primer ko na pintura ay primer epoxy. Ang reducer nun, ang ginamit kong pampalabnaw ay lacquer thinner. So pwede siyang patungan ng
paint thinner ang reducer na inahalo sa pintura, yung pampalabnaw paint thinner. Pero pagka ang first coating mo ay paint thinner ang pampalabnaw at pinatungan mo siya ng lacquer thinner, magkakaproblema, babagsak yung yung pinakapintura. Last coating na tayo, no? Maganda na lumabas ng pagkadilaw niya, na maganda na, hindi na yung parang maputla na pagkadilaw. Ayan, lumabas na yung gusto kong kulay na pagkadilaw. Umabot din ako ng 4 na patong na to, pang last na coating na to. Makapal-kapal yung pagkakadilaw niya bago ko nakuha yung talagang gusto kong kulay sa kanya. Yan, okay na yan, at papatong na lang natin sa isang magandang patungan na hindi may stress yung pinaka box, kasi nakabitin na ganito baka may stress yung pagkakakapit ng bawat isang pisngi ng ating box. Ayan, kaya kailangan to nakapatong lang, hindi yung ganyan nakabitin. Okay, so ito na yung natin, final coating ng ating case ng ating console sa oven. Yan, control panel yan, nandiyan siya. Yan siya. Ito yung pinaka breaker, ito yung timer display, ito naman yung thermostat, yung controller niya sa kanyang init. Tapos ito ay ilaw para dito sa ating timer. Ito dyan, ito ang alarm, ito yung mga switch. Yan siya. So yan, bukas siguro okay na to. Tuyo na sana to bukas. Medyo kinapalan ko na para isang araw na coating na lang to. Yan. So yan siya, papatuyuin na lang natin to. Ayan siya, no? Kaya pinatong ko siyang ganyan. Ayan siya. Okay, in and out yan, mayroon siyang pintura. So dilaw na rin yung ginamit ko, gawa ng meron akong mga sobrang pinturang dilaw yung gamit ko pa dito sa oven. Ayan siya. Okay, ito meron tayong i-DIY at itong extension cord. Ayan, kahit na kasi wala siyang kuryente, walang voltahe lumalabas dito sa kanyang pinakasaksakan. So ayan, sukatin natin, test natin ulit. Okay, so easy tayo. Ayan, AC, ayan. Okay, sasaksak natin. Ayan, AC. Wala talaga. At least sana nasa 200, 230. Wala. So ito ating ngayon ay bubuksan na. Hindi na tayo magko-continuity test, diretso na tayo magbukas. Ganun din naman. So ayan na, at atin nang nabaklas. Malamang ang sira dito ay ano lang switch lang. Ang pagkakabasa ko rito kung bakit nasira malamang ang nangyari ay nasaksakan ito ng mas mataas na wattage na appliances. Ngayon yung kanyang switch ay mababang amperahe lang, nag-init, yun, nagkaroon na ng loose connection o loose contact sa loob mismo nitong switch mechanical.
ano, wala namang iba siyang pupuntahan eh, at maganda yung kanyang wire. So dito ko talaga itututok yung pag troubleshoot kasi ang ganda ng wire niya, makapal. Okay, so lagay natin sa buzzer itong ating tester. Yan. Ito ay ito. So okay itong black. Tapos punta tayo sa white. Okay naman. So ang sira nito ay switch. Switch ang sira. No need na natin gamitin tong switch na to. Sira siya. Sira yung switch. Okay. Teka lang ha. Kung ililipat ko naman sa kabila, pagganahin ko na lang yung isa. Okay. Sira din pareho. Sira ang mga switch. So tanggalin na natin ang pagkakahinang ng switch at iba-bypass na natin ang switch. So switch lang ang sira nito. Okay naman ang mga cordon. Yan. Ihinang na lang natin. Yan. Tatanggalin na lang natin sa pagkakahinang niya. Dalawa yan eh. Isang galing dito sa cord na puti na makapal, yung may plug, at yung isa ay papunta na mismo dun sa may pinaka saksakan. Kaya ayan, natanggal na natin. Bali, i-join na lang natin siya, ihinang na lang natin at lalagyan ko siya ng shrinkable tube. Okay, ihinang na lang natin to. Ang istorya ng extension cord na to ay nakita ko lang dito sa aming basurahan, pakalat-kalat sa box. Sabi ko kung itatapon to, sayang naman at matest nga. Eto nga, yun nga, at sira nga yung switch. Kaya pala nakatambak na lang dito sa isang tabi. Hindi ko na matandaan ng istorya ng extension na to kung saan galing. So pagganahin na lang natin. Eto, at nilagyan ko na siya ng shrinkable tube. Yan, iniinit ko na lang. Mas gusto ko kasing gamitin yung mga shrinkable tube kaysa sa mga electrical tape. Ito talagang hindi kakawala, katagalan na hindi matatanggal yung pagkadikit niya. Habang tumatagal siya mas lalo pa nga siyang tumitibay kasi tumitigas siya. Kaysa sa electrical tape, pagka katagalan at nagmamantika siya, kumakalas din ng ang pagkakakapit, lalo na sa ganitong expose sa mga panahon. Ito at natornilyo na natin ang switch at tayo magsusukat ng voltahe na ngayon nito. Okay, lagay natin sa AC. Ito pala AC. AC. Okay. Sukat tayo, saksak natin. Check muna natin kung may short. Mahirap na at baka biglang pagsaksak natin ay pumutok. Okay. Okay siya. OL, open line. Ibig sabihin, hindi nag-short ang wire. AC. Okay, sukat tayo. Sukat. Ayan, 235 volts. Meron na tayong 235 volts. Dito sa kabila. 239 volts. Dito sa kabila ay ganun din, 239 volts. So, good siya. Okay na to. Ito, extension na to. Hindi na pakinabangan yung patapon na extension. Okay. Close na natin at unplug muna natin.
Tapos meron tayong i-unbox, no? So, unbox natin itong mga dumating na parts para sa oven. Ang pagkakaalam ko ay blower tong isa. Kasi yung isang oven na gagawin natin ay merong blower. Hindi lang na siya pang powder coating. Kumbaga, meron pa silang ibang paggagamitan bukod sa powder coating. Pag hindi sila magpa-powder coating, yung isa nilang paggagamitan, gagamit sila ng blower. Powder coating, di pwede kasi ang may blower, no? Kasi powder nga yung nakadikit sa metal, tapos magkakaroon ng blower sa loob, may tendency na malaglag yung mga powder. Yung pinaka powder coated nya. Okay, so ito, unbox natin tong isang to. Okay, ito, unahin natin tong isang to. Ang alam ko ito ay pinakalock ng oven. Okay, ito nga siya. Parang malaki ba? Parang malaki na bigay sa akin Ang kagandahan dito sa handle lock na to, na-adjust mo yung yung pagkalapat, mahigpitan mo siya ng todo yung lock na halos walang siwang yung kanyang mga gilid-gilid na door. Okay, tama lang. Ito siya, ganyan kasi siya. Ito nakakabit dito. Okay, good. Okay na to. Tamang-tama lang to sa oven. Kasi ito yung nakakabit sa pinaka main door. At the same time ay hawakan na rin siya dito. Dalawa to. Isa sa taas, isa sa baba. Pero parang okay na rin ata kahit isa lang Maganda naman ang lock nito. So, yan. Okay. Good na to. Balik na natin tong isang to at yan. Tapos itong isa ay check natin tong isa. Kadalating lang kanina. Ito yung pinaka last part na ng gamit para sa powder coating oven. Ito yung blower. Yung oven na ginagawa nila Junjun ay hindi pa nasisimulang gawa ng nasimulan, hindi pa nila ulit nababalikan gawa ng may ginagawa silang saglit lang sa kanilang bahay. Ayun. Ito siya. Mabigat. Ayaw. Yun. Bakal ba? Bakal. Bakal lahat. So ito ay nandoon sa likod. Kakabit na ganun. Ano siya. Once na umarandar yung oven, meron lang tong switch. Kung gustong paganahin, gagana to. Yan siya. Yan. Para saan ito? Bakit meron pang ganito? Hindi ko alam to Sa lakas ng hangin siguro, opening. Pag nakasala kasi wala makukuhang hangin. Yan siya. Oo, tama. Kumbaga yung syempre kukuha siya ng hangin dito. Pag nakasara yan, iikot lang yung pan pero wala siyang hangin na lalabas. Ayan. Ganyan siya. Kumbaga may konting opening lang. So ito Chinese naman nakasulat dito. Teka muna baka hindi 220 to, mayari tayo dito. Ano ba ito? Pero ang alam ko 220 ang in-order ko. Sandali, check natin. Walang specs na nakalagay.
Okay. 220 volts. Gas na. So ito at ating susubukan. Ang nakalagay sa specs niya talaga 220, no. Kaya ito ay pa-power on ko. Natin magkabila. Tingnan natin. Ayun. Ayan siya. Nagpan nga siya, no. Ayan, no. Ngayon kung sasara natin, yun. Mahina lang ang hangin. Ito yung pinaka-control pala niya. Ayan. Ngayon pagka binuksan, mas malakas ang hangin, no. So, ayan. Ito yung pan para sa oven. Yan, mahina ang hangin, halos walang lumalabas. Makikita nyo naman dito sa papel. Ngayon pagka inopen ko itong part dito, lalakas yung buga ng hangin, no? So okay na siya, ayos na to. Okay, patay na. So good na to, goods.